Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Inanyayahan ko kayong makiisa sa ating misa. Ito ang tunay nating pagmamahal sa pagpapakita ng pakikiisa sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa panliwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayin rin. Hinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa mga pagkakataon na hindi natin pinahayagan ang ating pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa, humingi tayo ng kapatawaran sa kanila. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat tuwa ang nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria ang laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. O Ama na puspos ng lakas at awa, ikaw nagbibigay ng lakas at sigla upang makapaglingkod sa iyo ang mga anak mo. Ipagkaloob mong mabuhay kami ayon sa salita mo at mabuhay na gayon din upang matupad sa amin ang iyong mga pangako. Alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay, kaya nga, dinggin ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo, at lalaki ang inyong lahi, pagdating ninyo sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong isip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Iniibig kita, O Panginoong aking lakas. Iniibig kita, O Panginoong aking lakas. O Panginoon, ang aking kalakasan. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kung muog at tagapagligtas. Iniibig kita, O Panginoong aking lakas. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko ang aking kalasan. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Iniibig kita, O Panginoong aking lakas. Panginooy buhay, siyang tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Iniibig kita, O Panginoong aking lakas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matatandang tipan, maraming saserdoteng ang naghahalin-hali sapagkat mamamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos
datos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at siya'y magpakialaman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoting hinirang niya ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoting hinirang ng may panunumpa ay anak, banal, magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Siya ay iibigin ng aking Ama, at kaming dalawa ay nananang sa Kanya. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Iwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, lumapit ang isang eskriba kay Jesus na nagtanong ng ganito: Alin ba ang una sa lahat ng utos? Sinagot siya ni Jesus, ang una sa lahat ng utos ay ito: Makinig ka, Israel. Ang Panginoong ating Diyos ay siyang kaisa-isahang Panginoon lamang. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip, at ng buo mong lakas. Narito naman ang pangalawa: iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos ang hihigit pa sa mga ito. Pili ka sa kanya ng eskriba, tumpak guro, tama ang iyong sinabi, na ang Diyos ay kaisa-isahan at liban sa Kanya ay wala ng iba. Ang umibig naman sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng sarili, ay mahalaga pa kaysa sa lahat ng susunuging handog at ng hain. Na makita ni Jesus sa sumagot ng may katalinuhan, ay sinabi sa kanya, hindi ka malayo sa karya ng Diyos. At wala nang nakahas na magtanong pa sa kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang tanong ng eskriba, ano ang unang utos? What is the greatest commandment of God? Ito ba ay tinatanong ng eskriba upang subukin ang ating Panginoon? Pero kung titignan natin, itong mga eskriba at pariseyong ito, na nasa harap ng ating Panginoon, na nagsisikap na siya ay hulihin upang siya ay maparusahan. Sila yung mga tao na nagsasabing, we have the authority na kami ang siyang magbibigay ng turo tungkol sa utos ng ating Panginoon. Sila ang nagsasabi na sila may karapatan na magbigay ng interpretation sa mga utos o 10 kautusan ng ating Panginoon. Kaya ang dami lang interpretation. Out of 10 commandments ay nagkaroon ng 613 na interpretation o utos according doon sa interpretasyon ng mga eskriba at pariseyo. Kaya hindi natin maaari sa kanila na magtanong. Hindi lang mga eskribang ito, kundi yung mga tao na sa paligid. Yung mga taong tinuturuan ng mga eskriba at pariseyo, ano nga ba ang utos? At tama yung tanong ng eskriba
ba ngayon, ano ang pinakauna sa mga utos na ito? Kahit doon sa 10 kautusan. Pinamahal kong mga kapatid, kung mayroong confusion, yung mga tao, yung mga Escriba at Pariseo, dapat ganito rin ang tanong natin eh. Sa atin ay may confusion na tayo, ano ba yung unang utos? Maaaring alam natin ang lahat ng utos ng ating Panginoon. Maaaring sinusunod na natin ang kautusan ng ating Panginoon. Pero napakaganda rin na tayo mismo personally ay itanong natin sa linggong ito, ano ba yung unang utos ng ating Panginoon? Sapagkat ang kasagutan ng ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng tunay na liwanag, ng tunay na pagiging Kristiyano na dapat nating isabuhay kung tayong lahat ay nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. Sa banal na Ebanghelyo ngayon ay makikita natin sa kasagutan ng ating Panginoon, makikita natin na kulang pa yung ating ginagawa. Kulang pa yung ating pagiging Kristiyano na naaayon sa intensyon ng ating Panginoon. Ang sagot ng ating Panginoon ay nagmula doon sa first reading, sa Deuteronomy chapter 6 verse 8. At sinasabi nga dito, sa unang pagbasa sa Deuteronomy, ay kinote dito yung panalangin ng mga Hudyo o ng mga Israelita. At ito'y sinasabi nila, ito yung panalangin ng Shema. At ito'y pinapanalangin ng mga Israelita twice a day upang siya ang maging gabay nila sa pagiging tunay na pagiging Kristiyano. Sinasabi dito sa kautusan ito, makinig ka, Israel. Nang ibig sabihin, isa puso mo, isa isip mo, yan sa iyong lakas ay gawin mo ito. Makinig ka, Israel. Ang Panginoong ating Diyos ay siyang kaisa-isahang Diyos. At siya lamang ang iibigin mo ang Panginoong Diyos na ito ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at ng buong mong lakas. At pagkatapos idinagdag na ng ating Panginoon yung galing sa aklat ng Leviticus na nagsasabi, ang susunod, ibigin mo iyong kapwa katulad na iyong sarili. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin sa sagot ng ating Panginoon na ito, at kung ito ay tanong din natin sa ating Panginoon, makikita natin kulang Kulang sapagkat akala natin yung ginagawa na natin ay tanda na ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Na kung hindi natin itinatakwil ang Diyos, ay mahal natin ang Diyos. Na kung tayo nagdarasal, ay mahal natin ang Diyos. Kung tayo nakikisa sa Santa Misa, na kinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo, ay sapat na upang ipakita natin na mahal natin ang Diyos. Subalit sa sagot ng ating Panginoon, kulang pa yung ginagawa natin. Sapagkat ang emphasis dito sa sagot ng ating Panginoon ay buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Ang katanungan sa atin, minamahal ba natin ang ating Panginoon ng buo nating puso? Palagay ko ay hindi buong puso. Sapagkat every time na tayo ay hindi nagpapatawad, matigas yung ating puso sa pagpapatawad sa ating kapwa, hindi natin minamahal ang ating Panginoon ng buong puso. Kung may mga taong hindi natin matanggap, hindi natin minamahal ang ating Panginoon ng buong puso. Kung sinasabi natin mahal natin ang ating Panginoon ng buong puso, pero hindi natin minamahal siya anuman ang mangyari sa atin. Maring minamahal lang natin siya, sinasamba natin siya. Taimtim tayong nananalangin kung tayo ay humingi ng tulong sa Kanya at ipinagkakaloob sa atin ang mga intensyon o tulong natin. Pero kung ito ay hindi na natin natatanggap, kine-question na natin ang presence ng ating Panginoon. Kine-question na natin ang pagmamahal mismo ng Diyos sa atin. Hindi natin siya minamahal ng buong puso.
Kung sinasabi natin, minamahal natin siya ng buo nating pag-iisip, palagay ko kalimitan ay hindi. Sapagkat kung tayo ay nagdarasal, at sa ating panalangin, kahit yung rosaryo nga lamang in the middle ng ating panalangin o pagrosaryo, may naisip tayo, yung akin yata niluluto, hindi ko na-switch sa. Ang ibig sabihin, hindi po mong pag-iisip. Kung sa ating panalangin ang naiisip natin, ano ba yung gagawin ko mamaya o yung aking anak ba ay aking nasunduan ang nangyayari sa kanya? Nagkukulang tayo sa pag-iisip sa pagmamahal sa ating Panginoon. Kung tayo na simbahan at habang tayo ay nakikisanta misa, ang iniisip natin, anong gagawin natin sa bahay? Sino ang nanalo doon sa sports na gusto kong panoorin? Sa PBA o kaya doon sa rugby? Sino ang nanalo sa kanila? Ang buo nating pag-iisip ay hindi concentrated sa ating panalangin at sa sakramento, kundi sabog yung ating pag-iisip. Hindi natin minamahal ang Diyos ng buo nating pag-iisip. Kung sinasabi natin buong lakas natin, ay iniaalay natin sa ating Panginoon. Pero yung lakas natin ay inuubos natin upang tayo ay magkaroon ng ating pangsariling kapakanan at hindi sa paglilingkod sa ating kapwa. Hindi mahal natin ang ating Panginoon ng buong lakas na sinasabi niya sa banal na Ebanghelyo. Minamahal ko mga kapatid, ang ikalawang utos sa sinasabi niya dito, immediately ay sinabi niya sapagkat ito ay may koneksyon. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ang sinasabi niya ikalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ay napakahalagang kautusan. Sapagkat sinasabi sa huling paghukom, isa lamang tanong ang itatanong sa atin. Ang tanong niya, ano ang iyong ginawa sa iyong kapatid? Sapagkat ang lahat ng ginawa mo sa iyong kapatid, pinaglingkuran mo, minahal mo, tinanggap mo ang mga taong nangangailangan ng tulong, yung mga nagugutom, yung mga uhaw, yung mga hubad, yung mga nalulungkot, ang lahat bang ito ay pinaglingkuran mo? Yun lamang ang tanong sa huling paghukom. At kung ito ay napakahalaga, yung pagmamahal sa kapwa ay napakahalaga para sa ating kaligtasan. At sinasabi niya, ito ang basihan nito ay yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Sapagkat hindi mo maibibigay sa iyong kapwa ang wala sa iyo. Kung wala sa iyong pagmamahal, hindi ka pwedeng makapagmahal ng iyong kapwa. Kung wala kang pagkapatawad sa iyong sarili, hindi mo mapapatawad ang iyong kapwa. Kung hindi ka maligaya sa iyong sarili, hindi ka makapagbibigay ng kaligayahan sa iyong kapwa. Kaya ito ay napakahalaga. Kaya sinasabi nga dito na hindi pinaghiwalay ng ating Panginoon pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat ito ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Maipapakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. At hindi natin magagawang mahalin ang ating kapwa kung hindi natin mamahalin ang ating Panginoon. Ang lahat ng tulong upang mahalin ang kapwa ay nanggagaling sa ating Panginoon. Tayong mga tao ay may mga limitations. Tayo ay may mga weaknesses. May mga pagkukulang. At yung pagkukulang na yun sa pagmamahal, paglilingkod sa ating kapwa ay mapupunuan lamang sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, napakahirap ang mga kautusan ito. Kaya't sinasabi nga na dapat lamang naroon ang biyaya ng ating Panginoon. Sinasabi sa unang sulat ni Juan, verse 4, chapter 4, verse 8, na sinasabi, God is love. Ang pinakasentro ng aral ng ating Panginoon ay pagmamahal. At ito ay sinasabi pa niya, ipinagpatuloy ni Juan
sa pagsasabi na kung sinasabi mo na mahal ang Diyos, subalit napupuot ka naman sa iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. Sapagkat kung ang iyong kapatid na nakikita mo na sa iyong paligid lamang, kasama mo, ay hindi mo kayang mahalin, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya sana minamahal ko mga kapatid, ibigin natin ang ating kapwa. Ito ang tunay na pagmamahal ng Diyos. At ito'y magagawa lamang natin kung patuloy tayong nakikiisa sa ating Panginoon. Gusto natin maging tunay na Kristiyano, at ito ang ninanais ng ating Panginoon. Nang sabihin niya sa Israel, ang mga kautosang ito, mahalin mo ang iyong Diyos, iisang Panginoon lamang, ng buong mong pag-iisip, ng buong mong kaluluwa, ng buong puso, at ng buong lakas. Ito ay sundin natin upang sa ganon, tayo maging isang tunay na Kristiyano sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Bilang patunay ng pagmamahal na ito sa ating Panginoon, sa ating kapwa, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may ikatlong araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, malilito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ibinigay ng Diyos ang kautusan ng pag-ibig upang ating maging gabay sa buhay. Isama natin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay maging dalisay, matibay at masigasig nawa. Sama-sama nating sagutin ang bawat panalangin. Buklurin mo kami sa iyong pag-ibig, Panginoon. Buklurin mo kami sa pag-ibig, O Panginoon. Para sa simbahan, naway pagyamanin niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa ating mga kapatid na hiwalay sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Buklurin mo kami sa pag-ibig, Panginoon. Para sa mga naglilingkod sa pamahalaan at mga profesional, naway patatagin sila sa katapatan sa kanilang mga gawain, paglahok sa mga tamang reforma at ang pagkalinga sa kapwa, lalo na sa panahon ito ng pandemya. Panalangin tayo. Buklurin mo kami sa pag-ibig, Panginoon. Para sa mga biktima ng poot, pagmamalabis at pagwawalang bahala, nawa sa tulong ng Diyos at ng kapwa ay hindi sila paghinaan ng loob bagkus, ay magkaroon ng bagong pag-asa. Manalangin tayo. Buklurin mo kami sa pag-ibig, Panginoon. Para sa lahat ng naririto, naway mamutawi sa atin ang pagmamahal na hindi makasarili, kundi yaong nagbibigay at nagnanais magbahagi, lalo na at maraming nagdaranas ng hirap dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Buklurin mo kami sa pag-ibig, Panginoon. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intention.
Dakilang Ama, puspusin mo kami ng Espiritu na iyong anak. Turuan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ang aming kapwa upang mapabilang kami sa iyong pinaghaharian, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inaalay sa iyo na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, po ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapuriharya at karangalan, sa ating igagaling at ng buo niyong Iglesia Banal. Gawin mong banal at karapat-dapat ang mga iniaalay namin ng Panginoon sa iyong malaking awa. Ipagpatuloy mo ang pagpapala sa aming mga gawain, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatagaling na magpasalamat kami lagi sa iyong mga banal, alang-alang kay Jesucristo ng anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mo ang sansinugo. Nang sinugo mo siya pang maging tagapagligtas namin at manulubos, ay nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod ay yung kaluban ng pamagapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos, makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago sa kahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang talis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang alis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa malang harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumba kami sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlayan at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa malulhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Berhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos namang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaya sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa, dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasakin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naman sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ikaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang nihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay tayo ng kapayapaan, tanda ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang hingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa salita ko lang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y namamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Manalangin tayo. Hiniling namin, Panginoon, na magkabisa sa amin ang iyong lakas. Loobin mo maging marapat sana kami sa tulong at ligayang ipinangako mo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ako'y una sa lahat ay nagpapasalamat sa inyo sa pagdalo niyo sa misang ito, at kung saan man kayo daroon, ang pasalamat na yon ay nasa inyo at ang biyaya ng ating Panginoon. Para ho dito sa Sydney, ina-announce ko na mayroong viewing para kay Father Paras na yumao noong umaga ng Tuesday, at may misa sa simbahan ito, Mary Immaculate Church, Busley Park. Sa Lunes, ito yung unang araw ng Nobyembre, sa simula ng 6 o'clock ng gabi hanggang 10 o'clock. Pero sa 7:30 ho ay mayroong misa na iaalay natin para sa Kanya. Hinihiling lang natin, ito ay protokolo ho ng gobyerno ng lahat ng makikiisa sa lahat ng funerals o ng weddings ay dapat vaccinated. Hindi yung katulad ng pagsimba sa linggo na pwede na yung hindi vaccinated o ay pwede na magkakasama. Pero sa funeral at weddings ay dapat lamang ay yung vaksinado. Kung mayroong papasok na iba na hindi vaksinado, ang ibig sabihin, bababa tayo sa 10 lamang ang pwedeng makiisa sa atin. At ayaw natin mangyari ho yun. Kaya kayong lahat ay nanyahan namin, kayong mga vaksinado,
na makiisa sa misang ito sa Lunes, ang simbahan mo ay mayroon pa rin pagkakataon sa labas kung mapupuno yung simbahan according sa protocol ng 4 square meter. Hopefully, na sana ay 2 square meter na lang sa Lunes, mayroon nun sa labas na malaking screen para doon sa mga hindi pwedeng makapasok sa loob ng simbahan dahil sa limitasyon na yon. Kaya kayong lahat po ay inaanyahan natin. Alam ko na mahal ninyo si Father Paras, mahal natin si Father Paras, at sana sa huling pagkakataon ay makita natin siya, pagbigay tayo ng pugay sa kanya at pagbigay ng panalangin para sa kanya. Maraming pong salamat. Sumayo ang Panginoon. Sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat na krus yung pinasa, dakila ang pag-ibig mo. Dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang inaasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat